Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Kapag nag-call na ang ex mo, isa sa mga bagay na hindi mo alam gawin ay yung mismong gagawin mo. Paano mo siya kakausapin? Paano mo siya i-approach? Madalas, natataranta kayo or dyan kayo nagugulumihanan kung ano ba yung pinaka-best way o dapat nyong gawin when it comes approaching your ex kapag nag-call na siya. Like, coach, paano pag nag-call siya? Ano ba ang dapat kong gawin? Ano ba yung pinaka-the best na gawin? Okay. Sa topic natin today, pag-uusapan natin kung paano mo kakausapin ng ex mo kapag call. Okay? Number one, as much as possible, dapat meron kang independency or yung pagiging independent the way nakausap ka niya. Do not be so soft. Huwag kang masyadong soft, huwag kang masyadong malambing. I mean, hindi na kasi yung relasyon nyo dati is yung relasyon nyo ngayon. Yung relasyon nyo kasi dati, pwede kang maging malambing. Girlfriend, boyfriend mo eh. Pero yung relasyon nyo kasi ngayon, iba na. Wala na kayo sa stage na kagaya dati. Ang relasyon nyo ngayon ay relasyon na ng mag-ex. Kaya bilang relasyon ng mag-ex, ang pinakamagandang gawin is just be the ex factor. Sa pagkakaintindi mo doon, ang ibig ko lamang sabihin, maging ex ka na, hindi maging karelasyon niya. Kapag ex ka na niya, hindi ka na ganun ka-sweet. Hindi ka rin naman ganun ka-rude. Pero yung way ng approach mo, laging nandun sa middle part. Dun sa part na medyo matigas ka magsalita. Kasi nga, ex mo yung kausap mo. Hindi mo kaano-ano yan, okay? Ex mo yan. Pero hindi mo yan kaano-ano. Pwedeng kaibigan mo, pero payag ka nun. Ipi-friendzone ka lang, right? So, the way na kausapin mo siya, be mature. Maging matigas kang kausap. Maging direct to the point ka. Huwag malambing, huwag ding rude. Kasi kapag rude kang kausap, parang walang pinag-aralan nun. Sobrang bastos mo naman. Pag naman sweet kang kausap, tsaka masyado kang accommodating, parang ang dating naman nun, ine-entertain mo siya. So, pinakamagandang gawin na lang, just be natural. Just be you. Kung ano yung laman ng isip at puso mo, yun yung ibuga mo, yun yung sabihin mo, yun yung salitain mo. Huwag ka na makipagplastikan pa sa kanya. Kailangan may independency. Don't be soft. Huwag masyadong malambot. Once na nag-call siya, halimbawa nag-call siya and then he's asking you about money or particular things like cars or nagtatanong siya ng pambayad ng renta, mga ganun. Like, be direct to the point. Maging diretsahan ka lang kausap. Wala pa yung pera dito, ganito, ganyan, ganun. Okay, thank you. Walang I love you, please. And kapag ganun ka kausap, just press the yung red button kapag hindi nyo na kailangan mag-usap. And that's it. Just drop the call. Right away, after nyo mag-usap, just show him na hindi ka ganun kalambot at hindi ka niya mamamanipula during the time of conversation. This is a very powerful thing. Why? Because this thing will make him or will make her think about you na parang, wow, he's changing. Nagbabago siya. Parang iba na siya. Hindi na siya kagaya ng dati. Why? Because you are approaching him or her right now in a very different manner. And that manner is being ex. Tama ba? Hindi ka na yung normal na ikaw, nakarelasyon niya dati. Ikaw na yung ex niya. Ngayon, ano ang magiging tulong nito? Ang magiging tulong nito, may improve yung attractiveness mo at magkakaroon siya ng less ability to manipulate you. Yun yung pinaka-powerful point ko. Yung ability niya to manipulate you ay mababawasan. Bakit mababawasan yung ability niya to manipulate you? It is because of being direct to the point. Hindi ka rude at hindi ka soft. Therefore, ang kausap niya nagiging stranger. At kapag stranger ang kausap mo, ilang ka at ilag kang makipag-usap. You cannot manipulate the stranger easily. Tama ba? So sa mga may question, just give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach. You know, we can have one-on-one coaching. I think that's the best. Thanks for watching.